Okay? Sulat ko yung question. Ay, ayaw. Bakit? Sulat ko yung question, ha? Mahaba to. Find the moment of force about point D. Dito, walang point D. Andito yung point D. Okay? Haba, no? Find the moment of force about point D. So, ito, meron 300 kilonewton na force P. Tapos, dire-diretso siya doon sa point A, which is 1, 2, 3, 4 units doon sa point D. Okay? So, each grid is 1 meter. So, bibilangin natin to, no? From ito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 siya. Ito. So, mula doon. Saka doon. Is 13. 13 meters. Tapos mula dito. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meters. Oops. Dumulas. 12 meters. Tapos sabi natin kanina is 4 meters daw to, no? 1, 2, 3, 4. 4 meters. So, yep. First approach. Anong pwede natin gawin? Anong pwede natin gawin? Kailangan, kunin muna natin yung ating angle. Theta. And we can determine the angle kasi given yung ating x and y distance dun sa inclination, no, dito sa ano na to, dito sa force na to, which is 13 and 12, right? So, let us use tangent, di ba? Tangent theta is equals to 12 over 13. Parang ano yan eh, di ba? Let's do it. Thirteen at saka 12. Theta. Opposite. Tangent. Theta is opposite over adjacent. Okay, so yan yun. Opposite is 12 and tangent is 13. So ano po yung ating angle? Ano po yung angle natin? Can you calculate, mga engineers? 42.71.
Yes, 42. Thank you very much, engineer. 42.71 degrees. So, ang ating angle is 42.71 degrees. So, kukunin muna natin yung ating first approach, no? Kunin muna natin yung kanyang X at saka Y component ng P dito sa kanyang original position. Okay, so, yan. Kunin natin siya. At kunin natin dito. So, ito ay PX. Ito ay PY. Alright? So, first, let us get PX is equals to P cosine 42.71 degrees. Fill the value of 300 cosine 42.71 degrees. Ano po yung sagot? Anong sagot mga engineers? Sarap pumindot ng calcu. Tagal. Okay. Ito yon. 220.439 kilonewton. Okay. Next, kunin natin yung Y component. Py is equals to P sine 42.71 degrees. 300 sine 42.71 degrees. Ano po yung sagot? 203.486, Chairman. Very good, engineer. Maraming salamat. 203.486 486. 86 kilonewton. Alright? So, nakita na natin, nakuha na natin yung X at saka Y component ng force P na to, na 300 kilonewton. Let us now get the moment at D. Okay? So, anong ang moment? Of course, yung force Px times yung moment arm. Correct? So, let's get moment at D. Moment at D is equals to Py muna, Py. Ano yung moment arm ng Py to point D? 13. Py sa point D. Ano, engineers? May narinig ako. 13 po ba, Chairman? 13. Tama. Kasi, di ba, ito, from O, yan, dito, i-project mo siya doon. Tapos yung D, bibilangin mo yun, nandito yung 13, no? Pwede rin bilangin, 1, 2, 3, which is 13. Okay, tapos ano to? Clockwise or counterclockwise? Negative or positive? Positive po, Chairman. Positive, okay. So, yung next na moment natin is Px
minus, sorry, nilagay ko. Minus, Ang PX. magkano siya? Babalik siya kasi, okay, excited kasi. PX, ano ang kanyang moment arm? 12 po. Tama. Sure ka? Sure po. Ah, okay. Eh, Diba ito yung 12? Ayun. Ano, ilan? 12 plus 4. Hindi, kakalkyo ko 16 pa. po. Okay, 12? 16 po. 16. Yes, very good. Tama yun, no? Kasi talagang ginawa ko yun para ma-confuse kayo. Ako rin na-confuse. Okay? So, ilagay natin yung values. PY, 203.486 times 13 minus PX, 220.439 times 16. Ano po yung sagot? Negative 881.706, Chairman. Tama ba? Yes, negative 881. Yan. Point, anong 706 kilonewton meter. So negative siya, ibig sabihin, yung moment dito is counterclockwise, no? Counterclockwise. Yun yung kanyang, anong tawag dito, yung moment. Okay, maliwanag? Ngayon, kanina meron tayong ginawa dun sa door hinge. Checkin din natin kung uubra dito. Siyempre, di ba, yung transmissibility of force. Paano natin gagawin niyon, no? So, etong halimbawa, pwede rin, di ba sabi natin kanina, etong force na to, pwede rin natin ilipat yan. Ilipat natin yan dito. Dito sa line, tapos ilipat natin yung force dito. Parang hindi siya straight. Kasi masyadong mahaba yun sa pagbibilangan. Tulad yun, nagkamali na kayo, di ba? 13 taka 16 pala siya. So, ilipat natin siya dito, yung force na 300. Tama ba? Yes po, Chairman. Then, ilagay natin dito, kukunin natin yung x at saka y component. Nandito siya. Px at saka yung py. Sorry. Doon. So ngayon, mag-moment tayo sa D. Anong mangyayari? Kung dinagay natin yung force dito, mag-moment tayo sa D. Ay, sorry. Summation, equilibrium yun. Moment at D. Alam na natin yung Px, di ba? So dito, Px times 4. Correct? Times anong, sorry, binigay ko times level, times moment arm na 4. Ano to? Positive or negative? Negative. Negative. Tapos anong nangyari sa PY? Nangyari sa PY, wala na siyang moment dahil directly na siya dito sa D, di ba? Hindi na siya iikot, hindi siya produce ng moment kasi dito yung kanyang point, yung kanyang direction anong tawag dito, dinidiin niya exactly dun sa point. So parang 0 ang PY. So parang ganyan lang, plus whatever it is, plus or minus PY times 0, 0 pa rin. So ang moment sa D is minus 220.439 times 4. Ano yung answer? Negative 881.706
kilonewton meter. Diba? So, meron pang ano, isa. So, paano natin makukuha naman pag ganito siya? No? Bawa dito tayo, kukunin natin yung x dito. So, palakihin natin yan. Ito. Tapos, ito yung ating D. Sorry. Ito pala. Ito yung ating D. Tapos ito, 4 meters to, di ba? Kunin natin yung lever arm dito. Kunin natin ito. Ito yung gagamitin nating X. X bar, no? Ano ang ating... Ano ang X? Halimbawa, meron tayong 881. Pwede natin gamitin ito. Makukuha natin ng X. Correct ba? So, ganito lang yun. Kasi ang moment is equals to P, yung P, which is 300, times ito yung moment arm, which is X bar, is equals to 881.706. Ano ang ating X bar? Over 300. So, ang ating X bar is equals to 2.939, Chairman. very good. 2.939 meters. So, pwede rin natin i-calculate yan for purpose of checking kung makukuha natin yan. Paano natin makukuha yan, di ba? Kasi sa trigonometry rin yan, dahil ito alam natin, ito. Base dito sa figure na to, ito is theta, 42.71 degrees. Ano to? Anong angle na to? Kung itong alpha, anong angle na yan? Sa pinag-aralan natin last week kung anong nandun. Anong angle ng alpha? 47.29. Correct. Alpha is 47.29. Sulat natin uli dito para maliwanag naman yung kanya. Okay. Ito ang ating theta, 42.71 degrees. Siyempre, yung opposite na angle is theta rin ito, which is 42.71. So, ibig sabihin yan, dahil ito 90 degree, ang ating alpha is equals to 90 minus 42.71 degrees. Alpha is equal, sabi ni engineer, 47.29 degrees. So, para ngayon makuha natin ito, itong x, kung pang-check lang naman dito, no, kung tama, anong nating gagamitin para makuha yan, given itong 4 meters dito, sa side na to, tapos ito opposite, hypotenuse, anong gagamitin natin, engineers?
Parang naguluhan nata sa figure ko, ha? Gawin natin uli yung gano'n natin. Baka yung iba kasi nakaka-read din ng ganito. Mas okay na mag-read sa ganito, no? 47.29 degrees. Tapos, ito yung X bar. Tapos, ito yung 4. Anong gagamitin dyan? Para makuha natin ng X bar. Opposite. Ano ulit to, trigonometry lesson, right triangle. Properties of a right triangle. Ang gagamitin natin is sine of arm. Sine, di ba? Sine 47.29 degrees is opposite over hypotenuse, which is X bar, over hypotenuse, which is 4. X bar is equals to para makalculate 4 sine 47.29 degrees. 4 sine. Anong answer, mga engineers? Nandiyan na eh. Hello? 2.94. 2.93. Okay, 2.939. 2.94 meters. Inano ko lang para, siyempre makukuha mo rin yung X bar na yan. In-explain ko lang diniscuss sa inyo kung ano-ano ang ibang option para ma-check natin. Parang practice din, di ba? Para halimbawa, sigurado ka, di ba, meron